Mag-ingat at umiwas sa maling tao. Hanapin, pahalagahan ang tamang tao. Sapagkat mahirap at masakit magtiwala at magmahal ng maling tao. Well, I should say this. Kasi marami nagko-confide sa akin ng ganito. At nasa-sense ko, kapag alam niyang may mangyayari sa inyo, na alam mo na, makikita mo yung height ng curiosity at interest niya. Sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Paraphrasing this, sa serious at desidido, maraming paraan. Pero sa curious at interesado lang, maraming dahilan. Yes, dapat mong igalang. Pero hindi lahat ng tao dapat mong samahan. Mag-ingat at umiwas sa maling tao. Hanapin, pahalagahan ang tamang tao. Sapagkat mahirap at masakit magtiwala at magmahal ng maling tao. Mahirap yung mapunta sa ibang number yung load na para sa'yo. Pero wala nang masihirap pa kapag nagmahal ka at nagtiwala ka sa maling tao. Hindi lang load ang mawawala sa'yo. Baka pati buhay mo. Sino ba yung maling tao? Yung maling tao ay yung curious lang sa'yo. Yung tamang tao ay serious sa'yo. Yung maling tao ay interesado lang sa'yo. Yung tamang tao ay desidido sa'yo. Kaya lang sa una, mahirap makita ang pagkakaiba. Sapagkat yung tamang tao at maling tao, yung serious at desidido, pati na yung curious lang at interesado lang, pareho nagsisimula yan sa mabuting pagtitinginan. Hi, hello, how are you? Sa malimit na pag-uusap, pagte-text, pakikipagkita. Hanggang sa ma-fall ka na, ma-develop ka, magtiwala ka. Na okay lang kung ganun din siya. Paano kung interesado lang siya at curious lang siya kasi maganda ka, gwapo ka, may nakukuha siya sa'yo. Nagiging parang rebound ka lang niya sapagkat nabobor siya. May interest lang siya sa'yo. May hidden motivo lang siya sa'yo. Paano yun? Kaya, ang anumang relasyon, alam po ninyo, it should take some time. Sapagkat panahon ang magsasabi, segun sa ating pakiramdam, kung ang tao ay tamang tao at kung ang tao ay maling tao. It should take some time. Halimbawa, sa paglipas ng panahon, ay yung pakikipag-text, pakikipag-usap, pakikipagkita, hindi nagbabago. Ganun pa rin, consistent. At hindi lang ganun pa rin, nagbago, pero for the better. Kasi mas dumalas, mas naging meaningful, mas naging malalim. Malamang, tamang tao. Pero pag sa paglipas ng panahon, nagpapalipas na rin siya ng panahon bago ka i-text, bago ka kausapin, bago siya makapagkita. Ay, nako. Yung sa pagte-text, even just to check on you, lalong-lalo na sa pagre-reply. Gayong alam naman niya na ikaw ay magagalit, mag-iisip, mag-aalala, magtatampo, pero wala lang sa kanya. Ay, nakaw. Maling tao. Sa pakikipagkita, kung kailan niya lang maisipan, siya magsaset, ikaw ang mag-a-adjust sa kanya. Weekdays pa. Bakit? Anong masama sa weekdays, Father? Kasi naman kayo, who work from Monday to Friday, ano mahalaga sa inyo? Friday nights. Gimmick na yan. O kaya pahinga na yan, relax na yan. Saturday, Sunday, rest days nyo yan So mahalaga po para sa inyo yan. Kaya, kung ang isang tao, nilalagay ka at pinaprioritize ka sa schedule niya, simula Friday nights or Friday afternoon hanggang Sunday, mahalaga ka. Kasi yun ay para na sa kanya, pero ibinibigay pa niya, kasi nga mahalaga ka. Kaya lang, kung sa pakikipagkita niya ay alanganing oras pa, mabilisan pa. Hindi nga breakfast hindi nga lunch, brunch pa. Pinagsama pa. Ay, malamang sa maling tao. Hindi siya serious at desidido. Curious lang siya at interesado. Maganda yung curious at interesado kung consistent. Kasi, pwedeng mag-grow yun sa pagiging sincere, pagiging decided. Kasi nga, pareho lang nagsisimula yan hindi Curious na nga lang, interesado na nga lang, paminsan-minsan pa. Paminsan-minsan pa,
kung kailan lang pabor sa kanya. Pansinin mo yan. Yung pagiging curious at interesado niya. Kapag gusto niya yung pupuntahan ninyo, mas tumitingkad ang curiosity at interest niya. Kung gusto niya yung restaurant kung saan kayo kakain, alam niyang masarap, ikaw pa maglilibra. Curious siya. Interesado siya. Well, I should say this. Kasi marami nagko-confide sa akin ng ganito. At nasa-sense ko, kapag alam niyang may mangyayari sa inyo, na alam mo na, makikita mo yung height ng curiosity at interest niya. Pero kapag hindi ganon, kapag walang mangyayari sa inyo, kapag ang pupuntahan ninyo ay pabor lang sa'yo, mag-shopping ka lang And tagal mo kaya mag-shopping. Pupunta ka lang sa reunion ng inyong pamilya, magsisimba ka lang. Ang bigat-bigat na ng kanyang mga paa at ang loob niya, kaya konting hassle, naiinis na siya. Kabatin, ingat ka. Kasi ang tao, lalong-lalo na ang lalaki, gagawin niya pag gusto niya. Gusto naming mamahinga kami, wala kaming pakalam sa inyo. Gusto namin kumain, kakain kami. Gusto namin magpunta sa isang lugar, mag-e-effort talaga kami. Lalong-lalo na, sabi ng psychology, ang lalaki. Ngayon, kapag nagmamahal ang lalaki, yung totoong pagmamahal ng lalaki ay kahit ayaw niya, gugustuhin niya. Kasi nagmamahal siya. Ilan na yung kilala kong lalaki na dati sa una nilang naging partner o babae, may mga bagay silang hindi ginagawa dati na ginagawa na nila ngayon. All of a sudden, nagsisimba na sila kasama nung girl nila. All of a sudden, nagiging sweet na sila. All of a sudden, wala na yung bisyo nila. Yung pagmamahal dun sa babae ang nakapagmamahal. So, kapag gusto ng tao, talagang gagawin niya. At kaya kapag ginagawa niya, ginugusto niya for you, mahal ka niyang talaga. So kung hindi siya ganyan para sa'yo, sabi nga natin, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan, paraphrasing this, sa serious at decidido, maraming paraan. Pero sa curious at interesado lang, maraming dahilan. Brothers and sisters, I bet the last thing we want to happen in our lives is to become deeply attached with someone na wala tayong makitang linaw kung siya ba talaga ang tamang tao sa ating buhay. Kung ang relasyon ba na ito ay tatagal. Because sometimes, alam po ninyo, men, even women, can be very cunning, pretending that he or she is serious. He or she is decided with you and for you. Pero not because he or she loves you, but because he or she just wants to keep you. Kasi nakikinabang siya sa iyo. So, in truth, hindi talaga siya serious, curious lang. Hindi talaga siya decided, interested lang. Beware of these people. Nasabi ko ito kasi yun ang nakita ko kay Kristo. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Herodes, gusto niyang makita si Kristo. But not because he was serious. Because he was just curious. Gusto niyang makita si Kristo, but not because desidido siya. It was because interesado lang siya. Kaya si Herodes, para kay Kristo, para sa kanya, ay hindi tamang tao na dapat niyang i-prioritize na makita. Pansinin po ninyo, itong si Herodes na ito, anak na lang ito ng Herodes na nagtangka sa buhay ni Kristo, na naging interesado at curious din kay Kristo nung nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina. Natatandaan niyo yun? Ang sabi ni Herodes, o ni Herod, sa mga Magi, hanapin niyong mabuti ang sanggol. At pag nakita niyo, balitaan niyo ako upang ako may makasamba sa kanya. Di ba? Itong si Herodes dito, anak nung Herodes na yon. Nakita niyo na? Like father, like son. Curious at interesado lang. Kaya nakita po ninyo ang attitude ni Kristo. Jesus is for all. Jesus loves all. Pero may mga tao na dapat pakisamahan mo. Kahit si Kristo bilang Diyos na totoong nagkatawang tao, pinakita sa atin, yes, dapat mong igalang. Pero hindi lahat ng tao dapat mong samahan. Kasi alam niya, pag nakipagkita siya sa isang maling tao, lalong-lalo na sa taong ito, kay Herodes, lilimitan lang nito ang buhay niya sa mundong ito. Sasayangin lang
ng taong ito, ang oras niya, ang panahon niya. At po pwedeng ito ay ikasira, ikamatay pa niya. Totoo nga. O hindi nga ba? Nang makita na ni Herodes si Kristo, yun na rin ang isa sa mga naging simula ng pagkapakasakit at kamatayan niya sa Kalbar. Oh! So again, beware of these people. Again, lahat ng tao dapat igalang, pero hindi lahat dapat mong pakisamahan o samahan ng lubusan. Sapagkat may mga tamang tao para sa iyo na pinapadala ang Diyos. Pero gumagamit din ang demonyo ng tao, ng mga maling tao, upang imali ang buhay mo. Beware of these people. Hindi ka lang niya sasaktan. Sasayangin pa niya ang malaking bahagi ng buhay mo. Ito yung bahagi ng buhay mo na akala mo siya na. Pero hindi pala. Paasa. At ito rin yung bahagi ng buhay mo matapos kang saktan o i-give up na. Bakit? Kasi malulungkot ka. Mawawalan ka na ng tiwala sa pag-ibig katulad ni Bea Alonso. Di ba? For quite some time, hindi na raw siya naniniwala sa marriage until nag-propose Dominic, dapat tamang tao na, ha? Kasi sasayangin ito ang buhay ng isang tao, eh. Sa tao kasi na minamahal mo at pinagkakatiwalaan mo, who, by the way, ay hindi lang partner, ha? Ang tamang tao ay kaibigan din. Ang tamang tao ay laging kasama. Kasi kapag ang tao ay tama para sa'yo, anong gagawin mo? Mag-i-invest ka na ng lahat-lahat sa kanya. Time, energy, even material things. Di ba? So kung yan ay maling tao pala, edi sayang lang. Nasayang lang. Okay lang na tayo maghirap, masaktan, sapagkat ganoon naman talaga ang buhay. May mga suffering talaga. Pero with the right person, with the right people, para masulit ang ating mga iyak, ang ating mga pagod, at ang ating mga sakripisyo. Kaya, hanapin at pahalagahan ang tamang tao. Paano mo hanapin? Maging tamang tao ka rin. Hindi ka makakakita ng tamang tao sa buhay mo kung magiging maling tao ka. Napakarami mong bisyo. O sige, ay nakaw, ang darating na tao sa buhay mo, mga may bisyo. Wala kang paggalang sa magulang mo, makakapag-asawa ka nang wala ring paggalang sa magulang niya. Wala kang pagkapahalaga sa pamilya, magkakaroon ka ng kaibigan na wala ring pagkapahalaga sa pamilya. Chismoso ka, chismosa rin ang mga kasama mo. Maging tamang tao para madaling makita ang tamang tao. Ngayon, pag nakita mo na yung tamang tao, pahalagahan mo, alagaan mo. Diferensya sa atin, minsan, kasama mo na yung tamang tao, kanino ka nag-spend ng more time? Sa mga maling tao, barkada. Pinagpapalit mo yung asawa mo sa barkada mo. Gaano man kabuti yan? Asawa mo mas mabuti kaysa diyan. Magulang mo mas mabuti kaysa diyan. Kapatid mo mas dapat mong priority kaysa diyan. Pahalagaan mo. Okay? Pero ito yung pangatlo. Maging seryoso tayo, pahalagahan natin, at maging desidido tayo lagi kay Kristo. Sapagkat more than anything or anyone else, more than any relationship in this world, ito ang pinakamaasahan nating relasyon na hindi magbabago. Si Kristo. Kaya nga, nakita po niyo San Lorenzo, nung sabi niya, kahit 1,000 buhay ko, ibibigay ko kay Kristo. Bakit? Sapagkat yung 1,000 buhay na yan, walang kahit isang masasayang pag yan ay na kay Kristo. O di ba? Yung napangasawa mo, yun naman talaga yung tamang tao eh. Pero nagtago. O yung anak mo, napakagalang dati niyan eh. Nung magkaasawa, nako, naging katulad ng manugang mo. O parang naging maling tao. Yung kapatid mo, dahil ang bait-bait niyan eh. Bakit nung mabarkada eh, parang, siya pa ba yung minahal ko? Siya pa ba yung nagmamahal sa akin na totoo? Siya yung tamang tao. Paano nangyayari? Ba't nagbago? Ganon ang tao. Nagbabago. Kasi kung pinahalagahan mo siya kasi siya ang tamang tao para sa'yo, unfortunately, hindi kanya pinahalagahan na impluensya ng mga maling tao. But it does not necessarily mean na nagkamali ka sa kanya. Siya ang nagkamali. Hindi kanya pinahalagahan sa buhay niya. What I'm saying is, it happens.
nangyayari yan. Kaya ang sabi kong pinakamahalaga, bukod sa magpakatamang tao ka, bukod sa hanapin mo yung tamang tao at pag nakita mo yung pahalagahan mo, pinakamahalaga, mas mag-establish tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat magbabago ang iba, kahit yung mga tamang tao pa sana, pwedeng magbago. Pero hindi si Kristo. Sige nga, kaunti lang yun ang umpisal kanina, pero lahat tayo dito makasalanan. Lahat tayo dito, madalas, hindi tayo nagiging seryoso at desidido kay Kristo. Madalas, curious lang tayo. Kung minsan interesado lang tayo, meron tayong makukuha eh. Meron tayong problema eh. Curious lang, pagalingin kaya niya ako? Sige, magsisimba ako. Ay, may kailangan ako, kaya magpapakabuting tao ko. Hindi tayo consistent na seryoso at desidido para sa Kanya. Pero siya, ang Diyos, consistent. Mula noon hanggang ngayon, sa susunod pang panahon, seryoso at desidido para sa atin. So ito yung relasyon, higit sa lahat. Kaya nga sabi niya, sino mang magmahal sa magulang, sa asawa, sa anak, nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi dahil kailangan natin siyang unahin, dahil siya ay manibughuin, may kulang sa kanya, dapat i-priority. Hindi siya ganoon, hindi siya KSB. Inaalala niya ang kalagayan natin, ang kapakanan natin, sapagkat alam niya, napatunayan na niya mula una hanggang huli. Gaano mo man kamahal kung minsan, ang asawa mong anak mo, minsan sila'y nagbabago. Hindi man magbago, at tulad ng tatay mo, mawawala siya. Tulad ng nanay mo, mamamatay siya. Mawawala. So kahit nakachakpat ka pa ng tamang tao at pinahalagahan ka bilang tamang tao sa buhay niya, hindi forever yung relasyon yung dalawa. So, ang establish natin, ang relasyon sa Panginoon more than anything and anyone. Sapagkat siya higit kailanman ang hindi tayo pababay. Ito sana ang ating panghawakan. Sa mundong ito, na mahirap makakita ng tamang tao at makakita ka man ay hindi ka pa rin sigurado kung hindi siya magbabago. At kung hindi man siya magbago, ay alam mo na hindi forever ang relasyon ninyo. Ang mas establish natin at panghawakan natin ay ang relasyon natin kay Kristo. Ito ang hindi nagbabago. Ito ang hindi nawawala. Amen.